safe until you brought out that hunting knife. If you still want Wilson, just eliminate the college. Habang naglalakad si Bingo pa uwi ay nagpa-practice pa ito kung papaano siya magtatapat kay Caroline. Pagka-uwi niya sa bahay nila ay nagsukat at namili siya ng isusuot niya kinagabihan, sabay nagpa-practice ito habang nasa harap ng salamin na sobrang kinakabahan siya dahil hindi niya alam kung papaano siya mag-uumpisa sa pagtatapat niya sa dalaga. Mag-isa din ang binata na naghanda sa dating place nila sa mismong taas ng building nila na namili siya ng madaming ilaw, pagkain at mga bulaklak na todo ang effort niya para maging matagumpay ang surprise date nila ng dalaga. Kinagabihan bago mag-alas 8 ng gabi ay agad namang pumunta si Caroline sa meeting place nila at nagulat siya nang pagdating niya ay wala pa si Bingo doon at madilim ang paligid na sinubukan niya itong hanapin pero wala ang binata kaya sinubukan niyang tawagan nang biglang umilaw ang paligid na kinagulat niya at paglingon niya ay nagulat siya nang nasa bandang likod niya ang binata, lalo na nang makita ang transformation ni Bingo na isa nang napakagwapo at naka-short hair na, kaya mas lalong lumitaw ang kagwapuhan niya na halos hindi agad nakapagsalita ang dalaga nang naglapitan sila ni Bingo. Magtatapat na sana si Bingo pero naunahan siya ni Caroline nang sabihin niyang kanina pa siya tumatawag sa kanya dahil may importante siyang sasabihin na gadamang giniit ni Bingo na patay yung cellphone niya na may sasabihin din sana siya kaya sinaad ni Caroline na si Bingo muna ang unang magsasalita pero nag-giveaway ang binata at sinabing mauna na lang si Caroline. Dahang-dahang nilabas ni Caroline yung kutsilyo na nakuha niya kay Carlo kaya nagulat pa si Bingo. Pinaliwanag ng dalaga na yun yung kutsilyong pumatay sa mama niya kaya napagtanto ni Bingo na baka si Carlo ang killer pero hindi pa sigurado si Caroline na ang tanging sigurado siya ay yun ang kutsilyong hinahanap nila. Agad namang sinabi ni Bingo na baka katulad lang ng kutsilyo yung murder weapon dahil pwedeng madaming ganun kaya agad namang sinabi ni Caroline na ipapakita niya sa attorney niya para makasigurado sila at kung ano ang second move nila. Sabay sinabi niyang iba ang kutob niya dahil nung sandaling nakita niya yung kutsilyong yun ay para siyang binalik noong gabing pinatay ang mama niya na noong una ay ang akala niya ay si Cindy ang killer na sumunod naman ay si Charleston na ngayon ay si Carlo ang tinuturo ng ebidensya na maaring si Gina din na mangyak-ngyak na ang dalaga dahil sa mga katotohanang nalalaman niya ay parang paulit-ulit na pinapatay ang mama niya sa harapan niya. Awang-awa naman si Bingo sa dalaga sa sandaling yan dahil sa daming pinagdadaanan nito na mismong pamilya niya ang mga kinakalaban niya. Tutulungan ni Bingo ang dalaga hanggang makuha niya ang hustisya. Habang magtatapat na si Tony alumahan sa dalaga at malalaman nilang babae ang nagbayad sa kanya para palabasing suicide ang nangyari at walang ibang gagawa sa bagay na yun kundi sila Gina at Cindy. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.